the night. Then through the dark, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh. Who could imagine so great a man, such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living Lord. Set me free. Hallelujah. You are broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. That's good news. Sing that again. Then came the morning that sealed the promise. Your baby body began to Jesus Christ, my living Spirit. Nawa po ang ating mga espiritu ay na-tune up na para sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Hallelujah. At nanyayahan ko ang bawat isa na buksan ang kanilang mga Biblia, written man o sa phone man, sa Joel. At Joel 2. At ating pong babasahin ang verses 21 hanggang 27. At ito ay pangunahan ng ating kapatid.
Tayo pong magbasa sa Joel 2:21-27. Hindi dapat matakot ang lupain ng Juda. Sa halip, dapat ito'y magalak dahil sa kamanghang-manghang ginawa ng Panginoon. Huwag matakot ang mga hayop dahil luntian na ang mga pastulan at namumunga na ang mga punong kahoy. Pati na ang mga igos, gayon din ang mga ubas. Kayong mga taga-Zion, magalak kayo sa ginawa sa inyo ng Panginoon ng inyong Diyos, sapagkat binigyan niya kayo ng unang ulan at nasundan pa ito, gaya ng dati para ipakita na matuwid siya. Mapupuno ng butil ang mga giikan, at aapaw ang bagong katas ng ubas at langis sa mga pisaan nito. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo noong mga panahon na sinalakay ang inyong mga pananim ng sunod-sunod na pulutong ng mga balang na iyon. Ako ang nagpadala sa inyo ng napakalaking pulutong ng mga balang. Magkakaroon na kayo ngayon ng saganang pagkain at lubusang mabubusog. At dahil dito, pupurihin ninyo ako sa inyong Diyos na gumawa ng mga kamanghang-manghang bagay na iyon. At kayo na ang aking mga mamamayan ay hindi na mapapahiya kailanman. Malalaman ninyo na ako'y sumasa inyo ng mga taga-Israel, at ako lamang ang Panginoon na inyong Diyos at wala nang iba pa. Kayo na aking mga mamamayan ay hindi na nga mapapahiya kailanman. Purihin ang salita ng Diyos. Blow the trumpet in Zion, Zion. Shall be along by holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Shall be along. They run on the wall. Great is the army that carries out his word. They rush on the city, they run on the wall. Great is the army that carries out his word. The Lord of the king's voice. The boys are me. The Lord of his voice. The boys are me. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm in my holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. The city, they run on the wall. They see army that carries out its word. The city, they run on the wall. They see army that carries out its word. The Lord that see his voice. Listen, the Lord is our army. Can you hear it? The Lord that see his voice. The Lord is our army. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm in my holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Zion, Zion. Sound the alarm in my holy mountain. Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in Zion. Sound the alarm in my holy mountain. The trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Sound the alarm.
Praise the Lord. Hallelujah. Yan po. Tumutugtog ang trompeta o ang pakakak at nagsasabi na tayo ay dumulog sa ating Diyos na buhay sa umaga ito. Tayo manalangin. Ama, hiniling namin na mapakinggan mo, makita mo ang ginagawa ng iyong mga anak sa umaga na ito. Kami po ay nagsasama-sama. Kami po ay nagkakaisa sa Espiritu, hindi man sa pisikal, kundi sa Espiritu at kaluluwa at kaisipan, sa layunin na ikaw ay masamba ng sama-sama, Panginoon. Sama-sama sa Espiritu at kaluluwa, hindi man sa pisikal. Salamat, Panginoon, nariyan ka. Nawa, O Diyos, ang iyong anak na aming Panginoong Jesus ay nasa aming kalagitnaan na sumasama sa amin upang ikaw ay sambahin din, itaas ang pangalan ni Yahweh na kanyang Ama at aming Ama rin sa magitan ng aming pananampalataya sa Kanya. At sa banal na Espiritu ng Diyos, Father, we invoke your Holy Spirit to be upon your children. Kahit sa anmandako ng mundo, o ikaw, banal na Espiritu, aming Diyos, nawa ay lumukob sa aming lahat, nasasamba sa umaga na ito, sa araw na ito, iba-iba man ang oras, iba-iba man ang lugar, iba-iba man ang lingwahe, sa iisang sigaw namin, na purihin ang Diyos sa isang sigaw at layunin. Hallelujah! 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 Lahat po to ay alay namin sa tanging aming Amang Diyos at sa Diyos na Ama, Anak at Banal na Espiritu. Ang aming sigaw, ang aming papuri ay isang salita. Hallelujah! 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 Ay na para sa inyo lamang. We bless your name, Father in heaven. Ama, nawa ang bawat isa makatagpo ng kapahingahan, kalakasan, kaliwanagan, makatagpo, Panginoon, ng katugunan, makatagpo, O Diyos, ng kagalakan, kasiyahan sa kanyang mga puso. Habang kami sama-sama, habang siya ay nakikiisa, habang bawat isa, Panginoon, nakikiisa sa pagsamba at pagtaas. Sa pangalan ng buhay na Diyos, nag-iisang Diyos, at iisa lang naman talaga ang Diyos. Glory, glory, glory. The worthy of praise, worthy of honor, worthy of power, worthy of exaltation, to you alone, our Father in heaven, Yahweh, through the Lord Jesus Christ and the power ministry of the Holy Spirit. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. At pwede magbasa ulit tayo sa Joel. Tatalay tayo nasa Joel. Pwede natin tong simulan sa chapter 1. Ang lahat po ay inanyayahan na tumayo. Yan. Kung napansin niyo, there was a time na yung sa Hosea, sabi niya, babasahin natin yung salita ng Diyos, dala-dala ng skriba. Kasi Ezra, sa kanyang pagbukas pa lang, tumatayo na ang bayang Israel. Ito ang mensahe ng Panginoon na ipinahayag niya kay Joel, na anak ni Petuel. Kayong mga tagapamahala ng Juda at ang lahat ng inyong mamamayan, pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyo. Wala pang nangyari na katulad nito noong kapanahunan ng inyong mga ninuno o sa panahon ninyo ngayon. Kailangang isalaysay ito sa bawat henerasyon na inyong lahi. Sunod-sunod na sumalakay ang mga pulutong ng balang. Ang mga naiwan na tanim na hindi naubos ng unang pulutong ay kinain ng sumunod na pulutong hanggang sa naubos ang mga tanim. Kayo mga lasenggo, bumangon kayo at umiyak ng malakas sapagkat wala na kayong maiinom. Wala nang bunga ang mga ubas na gagawing alak. Ang lupain ng Panginoon ay sinalakay ng napakaraming balang. Matalas ang kanilang mga ngipin na parang mga ngipin ng leon. Sinira nila ang mga tanim na ubas ng Panginoon at ang kanyang mga puno ng igos.
Nginat-ngat nila ang mga balat nito hanggang sa mamuti ang mga sanga. Umiyak kayo katulad ng isang dalaga na nakadamit ng sako na namatayan ng binatang mapapangasawa sapagkat wala ng butil o inumin na maihahandog sa templo ng Panginoon. Kaya nalulungkot ang mga paring naglilingkod sa kanya. Nasira ang mga bukirin na parang taong nagdadalamhati. Nasira na ang mga trigo at wala na ang katas ng ubas at langis. Kayong mga magsasaka, dapat kayong malungkot. Kayong mga tagapangalaga ng ubasan. Umiyak kayo ng malakas sapagkat nasira ang anihin, mga trigo at sibada. Nalanta ang mga tanim na ubas at ang lahat ng puno, pati na ang mga igos, pomegranata, palma at mansanas, talagang nawala ang kaligayahan ng mga tao. Kayong mga pari na naglilingkod sa altar ng aking Diyos, magsuot kayo ng sako at pumunta sa templo at umiyak buong magdamag sapagkat wala ng butil o inumin na inihahandog sa templo ng inyong Diyos. Sabihin ninyo sa mga tagapamahala ng Huda at sa lahat ng kanyang mamamayan na pumunta silang lahat sa templo ng Panginoon, sa inyong Diyos at mag-ayuno. Humingi sila ng tulong sa Panginoon. Naku, malapit na ang araw ng pagpaparusa ng Panginoong makapangyarihan. Nakita natin mismo kung paano tayo nawalan ng pagkain at kung paano nawalan ang kagalakan sa templo ng Diyos. Namatay ang mga binhi sa tigang na lupa. At dahil natuyo ang mga butil, wala nang laman ang mga bodega. Kaya nagiba na lamang ang mga ito. Umaatungal ang mga hayop dahil sa gutom. Gumagala ang mga baka na naghahanap ng makakain. Pati ang tupa ay nahihirapan na rin. Nanalangin si Joel. Panginoon, nananawagan po ako sa inyo dahil natuyo na ang mga pastulan at ang lahat ng punong kahoy sa bukirin na parang nilamon ng apoy. Maging ang mga hayop sa gubat ay dumadaing sa inyo. Dahil tuyong-tuyo na ang mga ilog at mga sapa. At tuyo na rin ang mga pastulan na parang nilamon ng apoy. Purihin ang salita ng Diyos. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po tayo umupo. At ngayon po ay naanyayahan ang mga makapagsabi ng pasasalamat papuri, makapag-share, makapagbahagi ng mga anything that you can share to the body of Christ for the building up of everyone. Amen? Yan. Share a song, share a poem. Actually, yung kahapon, di ba? Nag-share yung, bukod sa kanta, nag-share yung anak ni Pastor Rick ng poem. Yan. Tapos may nag-share ng kung ano-ano mga sharing. At lahat naman ay na-blessed. Lahat ay napalakas. Praise the Lord. So, it's your time to shine. Lahat po. Kahit sino. 2 minutes. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Share ko lang po yung nangyari sa akin this week. Dahil sa kabilang church, which is na sa LJC. Kasi nakuha kasi ako na choir for the Holy Convocation. So ano
tawag doon, na-bless ako doon ni Lord dahil sa naging choir ako sa ano. Tapos, tawag doon, nga pala po, ano, tawag dito, sa, bumubuo din po pala ako ulit dito ng, binubuo ko po, binubuo po namin ulit dito yung, tawag dito, yung youth dito sa LOG po. So, ini-invite ko po lahat ng mga kabataan po na tuwing Saturday ng morning or mga tanghali po mag-ano tayo, mag-youth fellowship tayo at para mabuhay ulit ang ano, ang misteryo ng church. So, tapos ano, may verse ako na ibibigay para doon. Ano yun? Yung Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthen me. Strengthen me. Yung pinopoint out ko lang dito is, ano, kaya kong gawin lahat through Christ because, ano, tawag dito, tinutulungan ako ni Lord God na, tawag yun, na gawin yung mga ganitong bagay, na i-bless ako sa ganitong bagay, na ilagay ako sa ganitong bagay, which is napakalaking opportunity na sa akin, para sa akin. Kasi yung pagbuo pa lang pagbalik at pagbuo ulit ng ministeryo ng churches, napakasaya na ng pamilya ko at ni Lord dahil sa gagawin ko na yun. Tapos, ano, hindi lang po pala yung sa pagbubuo po namin ng youth fellowship, ng mga youth dito is, ano, meron pa po akong tawag dun? Meron pa po akong binabalak na gawin sa ano. Yung mga gustong matuto ng mga musical instruments, pwede naman na magpaturo kung may mga time ang mga musician. Well, ako naman po is as a drummer ng Church ng LOG. Meron naman na pong meron na akong time na magturo this week kasi wala kaming pasok ng whole week. So, makakapagturo ako kahit mga 3 to 4 or 1 to 3 hours lang ng drums saka sa basics ng gitara. So, kung sino man po yung gusto matuto ng pwede naman po mag-chat sa GC tapos punta na lang po ng Monday. Tapos, ano, thank God na lang po. Ay, thank God kasi sa buong nagdaan na week na di niya ako pinabayaan, blines niya ako ng blines. Lahat ng lahat ng hindi ko na kayang gawin nung sa mga lecture namin is nagagawa ko na through sa pakikinig ng maayos. Tapos gumaganda yung mga performance ko sa school. And yun lang po. Thank you. Thank you po. Puri ng Diyos, magandang umaga po sa atin lahat. Dapat tayo palagi magpasalamat sa buong isang linggo, hindi tayo pinabayaan ng Lord. Araw-araw man, minuto-minuto, oras-oras. Pasalamat muna ako kay Lord dahil sa kabutihan na amin natuntunan kahapon. Ay, kung tustusin, hindi puro pastor yun eh. Ako lang siguro na iba doon sa Tibina. Pastor yan eh. Nandun lang ako sa Solok. Usap kami si Pastor, yung pinunta namin doon sa Dambakal. Siya pala yun ang pastor doon. Kaya marami naman salamat. Sabi niya, hindi mo ba nakita yung ano? Sabi ko, Pastor, alam ko kay Kapit, magkadikit lang po kami. Akala ko nagbibiro lang si ate. Yung pala sinusumpong na sa niya sa oh, kasi ba nga, sabi nga na Tibina, may kaaway, yung pala, matindi na. Pero sabi niya, ngayon, hindi pa daw na, ngiwi pa raw yung mukha. Pangalawa naman, sa akin naman, sarili,
Nagpapasalamat din ako kay Lord dahil sa lahat ng bagay, hindi niya ako pinabayaan. Dahil tong panganay ko nag-suggest na hihiwalay dyan sa amin. Sabi ko, wala naman akong, sabi ko, sa desisyon yan. Eh, kung may pamilya ka na, wala na akong ano doon, basta sa desisyon mo. Sige. Doon ata sila manirahan sa Pasig. Lilipat siya doon sa trabaho. Pati andun yung asawa niya doon din kasama. Kaya po rin ng Diyos, maraming salamat. Tsaka para matuto kayo. Hindi yung aasa. Kasi kung tutusin, nung kami magkapatid-anim, ako po ang nag-suggest na kung sino mag-asawa, hihiwalay na sa magulang, maghanap na ng sariling pamilya. Yun lang ang inuutos ko sa aking mga anak. Sa bagay ngayon, hindi ko sila pinagpersa dahil bago pa sila. Ang panalangin ko kay Lord na mag-isip sila sarili para matuto. Hindi yung asa na lang ng ganyan na lang. Kaya ang Diyos nagbibigay sa atin ng talino para matuto tayo sa lahat. Nasa atin ang lahat ito. May babasahin lang po ako dito sa kawikaan, kayamanan. Dito po ako kung tustusin, dito tayo matututo sa kawikaan, kayamanan na atin matutuklasan dito. Gagawa. Tatanggalin ko na ito kayo, malabo ito eh. Sabi dito, sa 17 verse 22 hanggang 23, sabi dito, ang masayahin ay mabuti at mabuti sa katawan at ang malungkotin unti-unti na mamatay. 23, ang taong masama ay tumatanggap ng suhol upang daan ay kat, katarungan ay hindi matunton. Ito po, hinambing ko po kasi hinuhuli na kami ngayon sa LTO. Ilan na nahuli sa amin sa hartuda namin? Siguro mga 10 na. 15,000, 10,000 ang nalaga. Nahuli yung kaibigan ko kahapon. Sa lisensya kinuha, nag-ano sila ng 7,000, nakatawad. Tapos yung isang araw, nahuli ng 12,000. Kasi ano ay itatago yung tricycle mo. Hindi na hanggat hindi mo na Di ganito kasi yan. Yung isang kasama namin, mahilig kasi sa suhol yun eh. Di ang 12,000, linakad niya doon sa LTO. Kasi pinagsuhol talaga siya. Nakuha niya ng 4,500. Kaya nangangako siya kung sino na mahuli, lalapit lang sa kanya. Kaya kung tustusin naman sa atin lang naman, hindi talaga masama. Hindi talaga maganda yung suhol talaga. Masamang tao pa pala yung nakalagay sa Bible na hindi maganda magsuhol ka. Pero kung tustusin, kung marunong ka lang makiusap, o kaya pabuyahan mo lang pang merienda, pwede siguro yun, sa akin lang. Pero kung tustusin, nakalagay sa Bible, bawal talaga ang soul. Kaysa nasawata ako doon sa barangay. Nung nag-inquire ako ng yung pensyon ng buwan-buwan, kasi na-broadcast sa radyo na pwede na raw kahit mayaman, may kumplito ka, may SS, may GSIS, may lahat, PhilHealth, pwede na raw mabigyan. Nag-inquire ako nung isang araw, pero hindi. Napahiya ako doon. Sabi sa akin, kuya, ilang taon ko na ba? Sa 65 po. Sabi, tinatanggap namin dito, 85. Wala ka pa. Sabi ko, ano ba po sa Universal nakalagay? Universal, online sa Universal. Sabi ko, kuya, sino ba masusunod? Hindi na ako kumibot kaya sila naman nakaano. Kaya po rin ng Diyos, nag-ano lang ako dito, baka mamaya mahirap ang nagmamadali. Sabi ko, huwag kang magmadali, edad ka muna nga 85. Kaya po rin ng Diyos, salamat na wala na ako ibang sinabi, kundi nag-inquire lang naman ako. Kasi balitang-balita, yung pinsang sa De La Costa, nakakuha na siya, 62. Sabi niya, kaya tinuruan niya ako, i-online mo, i-universal mo para makasali ka sa Kaya ito naman narinig ko, kaya linapit ko sa barangay. Wala tayong magawa, kundi hintay na lang ang kalooban ng Lord. Salamat sa Diyos po.
Sige po, si Angel. Okay na si Jello. Go na si Jello. I just want to say thank you, Jesus, for keeping me alive and curing my sickness and help me go through my day as being in the hospital. Thank you to Jesus. Amen. Salamat sa Diyos at sa tanang buhay ko. Bihira talaga ako tumayo sa ganito. Kahit na matagal na akong Christian, parang para sa akin, parang kagaya nung asawa ng pastor, sabi niya, pag ano din daw, kinakabahan din daw siya. So ako parang ganun din, kahit nung nag-aaral ako, kaya kong makipag-compete sa ibang eskwelahan. Basta puro written. Pero yung pagsasalitain ako sa stage, ayoko. Ganun. Pero isi-share ko sa inyo yung mga, ano ba ito, mga nangyari kahapon doon sa sinamahan ko sa ICS. Ano, yung blessing ni Lord, parang lagi niyang pinaparamdam sa atin na ano, yung kahit hindi hindi ka ready sa mga pinagdadaanan mo, meron siya talaga laging sinisend na makakapagpaliwanag sa iyo ng mga bagay-bagay. Tapos nung Friday, kasi parang naboboring ako. Di nagbasa ako ng Bible ng Friday. Tapos nung Saturday naman, yung si pastor, yung pinaka nag-preach sa kanila ng Saturday, ano, parang karugtong yung nabasa ko, tapos karugtong din yung parang pinapaliwanag niya. Na ang sabi niya, yung sufferings daw natin, kung ano yung mga dinadanas natin sa buhay, doon natin nararanasan yung grasya ni Lord. Kaya sabi ko, totoo nga. Pero syempre ako lang mag-isa. Kasi sa first time, naka-attend ako ng gano'n na fellowship. Tapos, actually, karamihan mga matatanda na. Sabi ko nga gano'n, ang sarap pala nilang kasama. Tapos sabi ko, parang na-proud ako na, sabi ko, hala, yung iba nagbabaston, tapos yung iba inaakay na lang. Alam mo yung gano'n, pero nagbibigay sila ng time para sa fellowship kay Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit anong edad, pwede nating makasama sa pagsamba sa Kanya. Yun lang. Praise the Lord. Hallelujah. Yun ay meeting ng ating sectional ministers. Kaya napasama siya. Puro pastor yon. At kung makita mo, yung pinatayo yung 60 above, 70% tatayo tumayo o 80% sa 175. Yun ang napakatagal nating DS o District Superintendent, si Pastor Lobarbio. Napakatagal. Yan yung nagsasalita sa DZAS ng pag-asang para sa iyo, nangangaral siya doon. Hanggang sa siya ay ma-stroke. So, pinalitan na siya ng ibang pastor. Kasi nga, hindi siya makapagsalita ng diretso. Kasi hindi siya nagpa-therapy. No? Pero, hindi po yun nag-absent sa lahat ng fellowship at ministerial meeting ng sectional tsaka district. Lagi po nandyan. Kaya pagka nung minsan nag-absent siya, kailan lang yun. Sabi ko, ngayon lang nawala si Pastor Barbio. Ba't kaya? So nag-worry ako baka kako may nangyari. Pero anyway, nandun pa rin siya.
At tuwan-tuwa sila kasi sa performance ng interpretative dance. Inupo siya sa stage at nakakasabay siya sa hand movement. Ano ba yun? Ano ba yung kanta nila? Nalimutan ko yung Tagalog na praise song. Yung lumang kanta, no? Anyway, kaya natuwa siya. Sabi ko nga sa inyo, ayan, si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Tapos may mga dance sa tapos puso, pagdating ng puso, gumaganyan ito. Gumaganon, di ba? Pag nakaupo siya, gumaganon din siya. Tapos ganun-ganon siya. Si Pastor Barbie, yung pinakatatay ng matagal sa ating district. At nung ako'y maging lisensyado, siya po yung DS nung lisensyado. Nung ako'y magpalisensya, 1997. So anyway, praise the Lord, hallelujah. At nakita nga natin na ang Diyos ay kumikilos, sabi nga nung testimony, kahit sa maliliit na bagay, minsan di natin na-realize, no? Ang Diyos talaga nag-orchestrate siya ng something na ginagawa sa buhay mo. Kasi noong time na yon, kinikwento nung asawa ni Pastor Alex Fuentes na yung kanyang ilang taon? 57 years na yaya or katulong ng pamilya nila ay pinag-retire niya. So, pinababalik niya sa family. Pero it turned out na parang mas hinahanap nung nanay na yon o manang na yon kung tawagin niya, yung kanilang family kasi doon siya tumanda at wala siyang asawa, wala siya anak. So, ginawa nila, kaso may mga sila, may mga activities sila na inaanuhan. So, wala silang magbabantay din sa matanda. Nagsundo siya ng pamangkin, nagsusundo siya ng para magbabantay sa matanda. Hanggang it turned out na na-stroke ito. So, naisip niya, paano pupunta ako sa ganitong lugar? Sabi ng asawa ni Pastor Alex, ay walang magbabantay. Imbis lalo wala si Pastor Alex dahil siya ay DSEC siya. GS, General Superintendent, General Secretary ng General Council natin. So, ang dami niyang pinupuntahan. Nung time na yun, tama-tama daw may meeting. Sinama nila ngayong matanda kasi pupunta doon sa kamag-anak, iiwanan nila sana. Pagdating doon sila na Bagyo. At nandun sila sa hotel nung sabi ay ilipat daw yung sasakyan. Sabi, ang taas nito ililipat pa yung sasakyan namin. Yung pala, yung buong Naga ay lubog na. Kasi taga doon nata yung matanda. So nakita niya, dadalhin, oo. Tapos it turned out, sila yung unang-unang naghatid ng tulong sa 1,000 recipients doon. At syempre, kasi ang committee nga doon, mga pastor din ng ating sa Region 5 naman. Kasi nga siya yung GenSec, General Secretary. So, God is good and simpleng celebration pero simpleng kasi napakasaya, no? Simpleng celebration. At imagine mo, pinagpala sa ating kapatid kasi pinagbabalot ko siya ng kanyang mga gifts. 5 gifts yun. It turned out, sabi niya, nung tinitingnan niya yung mga gifts, tinignan niya, mayroong bigas na 5 kilos. Sabi niya, parang yun ang gusto ko. Parang yun ang gusto ko, sabi niya. Kalain mong naiuwi namin yon yung 5 kilos na, no? Tapos ako naman, sabi ko, sige, ibigay, akala ko kasi personal, gano'n. Hindi pala, pag ilagay mo dyan, tapos nanamberan. Sabi ko, yung sa akin, yung towel, kasi may towel siyang dala. Puro galing naman sa kanya lahat din yung gifts. It turned out, towel din yung nabalik sa akin at mas magandang towel at mas mamahaling towel. Sabi ko, praise the Lord. Pagdating doon, masaya ang mga espiritu ng lahat. Hallelujah. Kaya, simple, sabi niya, yung mga presentation doon, impromptu. Pero ang nakakatuwa doon, lahat ng presentation, mapa-interpretative dance kami,
live video, no? Parang live video presentation. May taga voice over lang yung isa si Pastor Mark. Sabi niya, ano ba yan? Ang hirap pala maging lasing. Mga gano'n. Tapos, naku, isang tao lang nagsasalita pero ang karakter, ang dami, no? Kaya, puri ng Diyos, nanalo tayo ng 800 pesos. Sabi ko, ano ba yan? 8,000 ba tumatagingting? Nagtawanan na lang 800. God is good, no? Pag-pray natin patuloy ang ating General Council at saka yung district. Southern Tagalog District. Diyan tayo nakapailalim. Praise the Lord. So alam niyo po, pagka united, sabi nga united we stand. Divided we fall. At sabi ni Jesus, meron bang tahanan na matatag, na nakatayo kapag ito ay wasak-wasak, watak-watak? Wala po. Kailangan po ay nagkakaisa. At yan ang dapat i-prayer natin. That must be the content of our prayers every day. No? One faith, one Lord. Amen? Siyempre, one eternity rin lang naman eh. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay nasa na tayo? Nasa na tayo? Sinubo ko si Carna kung siya ay nakinig noong nakaraan. So, nalimutan niya yung nakaraan. So, tinitignan ko kung gaano ang inyong pakikinig. So, dahil hindi naman kayo nagtitake notes, nakikinig, pero lumalabas sa kabilang tenga, di ba? Oo. Ganyan. Yung iba naman, tengang kawali. Ano ibig sabihin nun? Tumatalsik lang. Tuwing! Tuwing! Okay. Noong nakaraan, Hosea, no? So, anong pinakatema ng Hosea? Ngayon naman ay Book of Joel. Ayan. So, nasa pang-ilan na tayo na minor prophets? Pangalawa po. Sa 12, pangalawa pa lang. Kaya kung mag-memorize yan, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Sepanaya, Haggai, Sekaraya, Malakay. 12 minor prophets. So, ang major theme ay laging God's punishment and judgment and sa kanyang Israel, sa bayang Israel. At ganoon din at yung hope. Yan. Punishment and hope for the people of God, Israel. Pero itong Joel na to, makikita nyo, sa Judah siya nagsalita. So, ano ibig sabihin, hindi niya nabanggit ang Israel. Yung Northern Kingdom, hindi niya nabanggit, kundi siya ay propeta sa Southern Kingdom. So, nakita niyo na, kasi ito yung time na yon, nahiwalay ang kingdom. Northern and Southern. Wherein, Northern is called Israel and Southern is called Judah. Kung nasaan nandun ang Jerusalem. Praise the Lord. So, tayo manalangin as we come to your throne and to your word. We humble ourselves to you, Father in heaven. Nagpapakumbaba kami sa mga salita mo. Nawa ay mapagmuni-munihan namin, dili-dilihi namin ang iyong mga salita. At ito, kung anong mga katotohanan nito na nag-stand forever. Hindi naman talaga kailanman, o Diyos, magmimintis ang salita mo. Lagi itong sure, lagi itong mangyayari, lagi itong correct and direct. Lagi ito, Panginoon, na merong power over us to change us, to really realize us things, Father in heaven. Kung ano man yung mga sinasabi mo, ng mga detalye, nawa magrema, magkaroon ng personal communication or personal word sa aming lahat, ang iyong mga salita. Hallelujah. And we welcome it. We welcome it. We welcome it, Father. Kung di man kami makasunod ng kaagad-agad, makapag-consider kami of obeying it. And later on, sooner ay ma-obey namin to. Hindi kailangan patagalin. Katulad ng nangyayari sa Israel at sa buong Israel noong araw pa
Panginoon, na lagi napapahayag sa mga propetang, libro ng aklat ng mga propeta na ito. Nawa, hindi kami maging matigas sa aming puso at isipan at ulo. Palambutin mo. Sabi nga, I will put a heart of flesh. Yan ang isa sa mga pangako mo sa Israel noon, o Panginoong Yahweh. I will put a heart of flesh in them. Nawa, ito rin ang aming prayer sa bawat isa sa amin. Put a heart, place a heart of flesh in every child of yours, O God in heaven. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ang Joel po ay kapanahunan din daw to bago yung talagang magkaroon ng captivity or exile or sabi natin maparusahan sila ng Diyos na mapapunta sila sa Babylonia. Kaya parang wala daw tong nababanggit tungkol sa mga talagang yung time na yon na nandun sila. Kaya medyo kakaiba. Parang in between siya. Bago yung captivity and even before siguro ng Isaiah and Jeremiah na nagsasaad na sila na, oh, makaka-captive kayo, magiging captive kayo, maalipin kayo, dadalhin kayo sa ibang bayan kasi napakatigas ng ulo nyo. And before that, ay malamang ito daw ay nangyari. So that is about 835 BC pero hindi masyado sure, no? Anyway, nagsimula ang Joel at mapapansin nyo, ilang chapter lang to? Yan. Ang Joel ay sumikat sa verses kung saan nagkaroon siya ng prophecy tungkol sa pagbaba ng Holy Spirit. At yan ay nandun sa Joel hindi ako nagkamali ay Joel 2. Saan na ba yan? So, mamaya, yan yung sa 28 to 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. So, yan yung prophecy na nangyari sa Acts 2. No? So, kung bibilangin nyo, ilang years before, ilang years after na nangyari yung prophecy, yung portion lang ng prophecy na yan na pagbaba at ano ng banal na espiritu ay 800 more than 800 years. Almost 800 to 900 years ay natupad ang portion lang 'yon ng Joel sa chapter 2 verses 28 to 29. Kaya yung susunod na paragraph doon, yung chapter 30 hanggang, verses 30 to 32, ito ay parang iba. It is a different prophecy na parang napakalayo pa at hindi pa nangyayari. Ano yun? I will show wonders in the heaven. Nalolon ko tuloy yung lumilipad na lumilipad na langaw. Nag-toothbrush naman ako. Excuse me. Sabi daw, and heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke, the sun shall be turned into darkness. Pwede din itong mangyari na parang ito yung panahon na inano si Jesus, no? Yung time na pinako kasi may mga nangyaring pagdilim, pag ano. At pwede din ito, yung sinasabing yung talagang pagkatapos ng millennium. Sabi dito, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and terrible day of the Lord. Pwede din siya yung talagang final judgment. So, may mga interpretation at sikat to. So, yung Joel ay pagsaad ng future, ang prophetic, na nire-relate niya sa katulad ng ibang book of prophecy, na nire-relate niya sa nangyari ngayon. Alam niyo po ba yung nangyari noong time na yan? So, binasa natin sa chapter 1. Sinugod sila ng mga, ano Tagalog ng locust? Balang? Sinugod sila ng napakaraming
balang at 4 na beses daw sinugod. Sabi nga na dito sa chapter, sabi niya, sinira ng mga balang ang tanim, no? 4 na beses, 4 times. Pagkatapos yung lumilipad daw na balang, pagkatapos ng lumilipad na balang, yung tumatalon na balang. Yung, pagkatapos ng tumatalon na balang, umano naman yung mga gumagapang na balang. Parang ganun, 4 na klase ng balang ang nagsalanta ng kanilang mga pananim. Never pa nangyari sa bayan. Actually, locust siya kung tawagin sa English. Mas malaki siya sa grasshopper. Napakalaki niyan. Ang laki ng mata niyan. May picture ako niyan. Ganyan kalaki. Minsan nandyan, oh. Dumapo niya, di ba, Bena? Sabi ko, tinan mo, ang laki. Yan siguro yung locust. Ganyan kalaki, oo. Kasi yung tipaklong ganito lang. Pero yun yan, malaki yan ng ganyan kaano. At saka, actually, hindi. Ibang klase, ibang species, oo. Ibang species ng tipaklong. Pero ang tsura niya, tipaklong. Biro mo, kainin yung lahat ng pananim, ubasan. Bakit? Bakit hinayaan o ginawa ng Diyos sa kanila yon? No? Sabi dito, disaster strikes the southern kingdom of Judah without warning. Ito maganda. Nung bago sila makaptive, nagwa-warn ng Lord ng ilang taon, napakaraming taon bago sila maging captive ng Babylon. Pero itong panahon na ito na sila dinisiplina ng Diyos, walang warning. Walang preparation silang ginawa diyan. No? Sabi dito, an ominous black cloud descends upon the land. Biro mong nangitim yung kalangitan dahil sa dami. The dreaded locusts. In a matter of hours, every living green thing has been striped bare. Nawala yung green. Nakain. Sabi dito, Joel, God's spokesman during the reign of Joash, no, 800 BC yan, seizes this occasion to proclaim God's message. Wow, ang galing naman ng kanyang timing. No? Sa panahon ng tagtuyot, sa panahon ng peste, ito yung panahon na nangaral siya. So, kung titignan natin, medyo off. Di ba? Kasi pag isang tao down na down, tapos pangaralan mo, sa palagay mo makikinig? Yeah, that is a little off. Pero kay Joel, pagkakataon yun. Sabi niya, God's spokesman during the reign of Joash seizes the occasion. Sinamantala niya yung okasyon. Sabi niya, to proclaim God's message. Sabi dito, although the locust plague has been terrible judgment for sin, God's future judgments during the day of the Lord will make that plague pale by comparison. Ibig sabihin, kahit daw kadilim, kahit very downing yung pangyayari na iyon. Pag dumating naman yung tulong ng Diyos, ano lang yon, kumpara sa tulong ng Diyos, maliit lang yung judgment ng Lord, yung palo ng Lord sa iyo. Konti lang in comparison yon sa comfort ng Lord na gagawin niya sa iyo. Parang sinabi ni Paul, di ba? Naalala yung sa chapter 8 ng Romans. Yo, favorite mo? Sige, i-ano mo. I-claim mo. Ay, i-claim mo. From memory, wala? Wala from memory? Sige, babasahin na lang ang Romans 8:18. Ano sabi? Wow! Diba? Sa Tagalog. Sapagkat, yung mga paghihirap natin na maranasan natin sa mundo na ito ay hindi pwedeng ikumpara sa hindi maihahambing sa kalwalhatian, mayahayag balang araw. Parang nangyari din, di ba? It has been repeated.
Oo. 'Di ba? Sabi dito, in that day, God will destroy his enemies but bring unparalleled blessing. Uwa? Hindi makaka hindi makakapantay na blessing. No? Wala yan. Sabi niya, mani-mani lang yan kumpara sa blessing. Mani-mani lang yung suffering kumpara sa blessing. Kaya nga pag ikaw nag-suffer, look up. Do not look down and horizontally. Para makikita mo merong mas mataas na antas na pwede kang maranasan after the sufferings. Di ba? Sabi nga ng ating mga kasabihan na matanda na, sabi niya, beyond the very dark clouds, sabi niya, the sun is still shining in smiling. Di ba? Dagdag-dagdag lang sa dagdag-dagdag lang sa mga sayings. Sabi niya, sa likod na napakakapal na bagyong ulap at na yan ay sa likod nandun pa din yung araw sumisikat na liwanag na liwanag brightly, no? And smiling, kangiti. Kaya nga pagka tayo merong hinagpis, huwag kang yuyuko. Yumuko ka, pero yung spirito mo, iangat mo sa Diyos. Sabi niya sa Colossians, di ba? For you are seated beside the Lord Jesus Christ. You are seated in the throne. With the throne or with Jesus Christ in His throne sa heaven. Yan. Yan ang mga attitude. Hindi lang yun, basta attitude, positive thinking, truths of the Bible that we can claim. Yeah? Praise the Lord. Sabi dito, the Hebrew name for Joel or Yoel, ayan, means Yahweh is God. Si Yahweh ay tunay na Diyos. Siya talaga ang Diyos. Joel. Yoel in Hebrew. So dito daw, this name is appropriate to the theme of the book which emphasizes God's sovereign work in history. Yan ang tema. No? Yung tema, God's sovereign work in history. So inisip ko lang, alam niyo po nung nag-share ako ng prayerfulness, virtue or values dun sa opisina, iba yung, ang outline ko lang nasa utak ko, no? Pero biglang meron lumabas sa akin kung gaano kahalaga yung pagiging prayerful o yung prayers. For that matter. Kasi sabi ko, nung panahon ng giyera, ang mga Pilipino, tinulungan ng mga Amerikano. Di ba? Kaya siya, sabi nila, naalipin din tayo ng Amerikano kasi tinulungan tayo ng Amerikano. Pero alam niyo ba na ang South Korea ay tinulungan din ng Amerikano? Pero noong time na yon, bago sila matulungan ng Amerikano, yung leader nila, and this is a confession from the pastor of Korea itself, South Korea. Sabi niya, that moment daw, 1945, nung ginigera sila ng mga Hapon, nagpalabas ng direktiba, nagpalabas o nag-announce ang direktiba kanilang, hindi ko alam kung president noong time na yon. Alam niyo sabi, kahit nasaan kayo, sundalo man o hindi, tigil niyo yung ginagawa niyo. At kung kayo sundalo, lay down your arms. At kahit sino kayo, anong relihiyon niyo, if you have a God, call to God. And if we somehow believe that there is a God in heaven, call to that God in heaven to help us. Alam niyo po, yun ang isang declaration. Pagkatapos po ng manalangin sila, siguro hindi ko alam kung isang araw, 12 hours or something, dumating ang Amerikano. Alam niyo po, sila po yung tunay naging Christian country, ang South Korea. Pero na-accredit nila ang kanilang deliverance mula sa mga Amerikano sa Diyos. Kasi nagpatawag siya ng panalangin.
sa Diyos sa kalangitan, kung meron daw, tutulungan tayo niya, basta lahat tayo mananalangin doon. Sabi niya, and we will stop doing anything but to pray alone. Sabi niya, if you are a soldier, lay down your arms and pray. I urge you to pray. Just pray to the God of heaven if there is such thing as God in heaven. At nangyari po yun. Kaya nga po, alam niyo po, yung pinakamalaking Assemblies of God. Millions po yung ano. Sa palagay natin sa ngayon, sa kanila, umaabot ng 3 million. Ano lang yun? Bible study leader. Bible study leader. Sila yung nagpauso na pagnanalangin. Kahit isang oras lang. Pag sinabi may prayer time ngayon, 8 o'clock hanggang 9. Pag dumating po ang Pilipino ng 9:10, wala na yung panalangin, tapos na. Sila po natapos ang manalangin. Naalala mo, Bena, meron tayong bisita ng mga Koreano. Pag sabing let us pray, hindi na sasabihin na, mag-pray ka na noon, mag-pray ka na ba? Hindi. Pag sabing let us pray, dahil kakain kami, ang ingay, lahat sila nagpe-pray, sabay-sabay ang ingay. Di ba? Naguguluhan nga tayo doon, tapos nagtatawanan tayo. Uy, gulat tayo. Kanya, let us pray. Lahat sila nagpe-pray. Hindi yung, mag-pray ka na, nagtutulakan pa, pray ka na. Hindi po pag nagsabi, let us pray. At yung pinakamalaki, yung pastor po na nag-retire na rin after 65 years old siya. Yung pastor po na nagpalago nun, o nakapagpalago, o nagamit ang Diyos sa palago. Isa lang ang lagi yung sinasabi. Sa umaga, 3 hours siya nananalangin. 3 hours. Nagigising siya ng 3, 4, 5, 6. Pag sinabing 3, nung una daw talagang hindi niya kaya. Mahirap daw talaga. Pero inisip niya, kung siya magmi-ministeryo na talagang gustong gamitin Lord, and you cannot do that. Ako, confess. Hindi ko magawa yung 3 hours. 3, 4, 5, 6. Tapos naman manalangin ng 3 hours. Kasi sa ating 24 hours, 2.4 is the tithes. Kaya kung bibigyan natin siya ng tithes ng ating time, that is 2 hours and 0.4. Hindi ko alam kung ilan yung 0.4 na yun. Maaaring 40 minutes. Di ba? Anyway, encouragement to, hindi lang sa inyo, pati sa akin. At pagkatapos nun, nung mag-judge na ang Lord, nag-call na siya ng repentance. Di ba? Ano sabi dito sa calling? Nung sinabi dito, calling. Sabi dito, kayo mga pari na naglilingkod sa altar ng aking Diyos, magsuot kayo ng sako at pumunta sa templo at umiyak buong magdamag sapagkat wala ng butil o inumin na ihahandog sa templo ng iyong Diyos. Calling na for repentance. Calling for repentance. At pagkatapos naman nun, ng calling for repentance ay conditional promise of the salvation of Judah. Yan. Ito yun sa chapter 2, verse 12. So, winasak ng Diyos ang lahat ng tanim nila. Tapos sabi niya, isa lang ang kailangan niyong gawin, sabi ng propeta. At yan ang sabi ng Diyos. Magsipagsisi kayo, magsipag-ayuno, bigay ng matinding panahon sa paghahanap sa kalooban ng Diyos. No? At pagdating sa chapter 2, ay, ayan na. Sabi dito, sa 12, sinabi ng Panginoon na ito na ang panahon para magbalik loob kayo sa Kanya ng buong puso. Kaya naalala nyo yung significance ng, sabi ko sa inyo, yung significance ng trumpet, di ba? Either na mag-blow lang ng trumpet for assembly, para lang mag-worship kay Lord. At isa ito, mag-blow ng trumpet para sa repentance. Assembly for repentance, or sabihin nating congregational na prayer, fasting for humbling down
oneself to God or the community or the nation para magbalik loob, manikluhod sa Diyos. Sabi niya, magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa magitan ng pagpunit ng inyong mga damit kasi ritualize, may ritual sila ng pagsisisi. Ang ritual ng pagsisisi, magsusot ng sako, kaya magpupunit ng damit, luluhod sa abo, lalagay ng abo dito, maglalagay ng sako, magtapat pa sa lupa, yung mga ritual, no? Isa yan sa pagpunit ng damit. Pero sabi dito, wag pakitang tao lamang sa magitan ng pagpunit ng inyong mga damit. Kasi pag may ritual, madali lang eh. Ay, nagsisi siya kasi pinunit niya yung damit, yumuko siya, nanikluhod siya sa harapan ng templo or altar na nakayuko, mahalik sa lupa or yung ulo nasa lupa, ganyan, no? Sabi dito, magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos dahil mahabagin siya at maalalahanin. Ito yung hope. Na after repentance, maaway naman talaga ang Lord. Hello? So ito, mahabagin siya at maalalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. O biro mo, ibig sabihin, talagang ginalit siya kasi nagparusa siya. Kasi hindi siya madaling magalit. Pero dahil sa sobrang galit, talaga nagparusa. Pero sabi dito, pinaalala sa kanila, sabi dito, mapagmahal siya at hindi madaling magalit, handa siyang magbago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. Baka sakaling magbago ang isip ng Panginoon na inyong Diyos at pagpalain kayo ng masaganang ani. So ibalik ng Lord yung masaganang ani para makapaghandog kayo sa Kanya ng mga butil at inumin. So, basically, kapag pinanish ka ng Lord, alam niyo po, pati siya nasasaktan. Bakit? Biro mo, wala kang maialay sa kanya. Di ba? So pati siya affected kung tutusin. Pero titiisin niya yun para for disciplining you, for His love to you. Kasi ayaw niyang mangyari na patuloy kang malayo sa kanya. Ayaw niyang mangyari na patuloy kang mapalayo sa kanya hanggang sa ma-final ka na. Gusto pa rin niya mabalik loob ka sa kanya. And that is the call. Yan yung tema ng Joel. At merong hope, di ba? Meron tong hope. May punishment, pero merong hope of forgiveness and restoration. Ang mahalaga, yung ma-restore. Ma-restore. God is good. God is so gracious, no? Sa English, maganda sigurong basahin tong sabi dito, so rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and He relents from doing harm. Magbabago yung isip sa pag-afflict niya ng punishment and judgment sa kanyang bayan. Nagbabago yung isip. Ibig sabihin, titigil. At pagkatapos, gagamutin ka. Hello? Gagamutin. Gagamutin ka. Ibabalik niya yung kinuha niya. At kung nagkaroon ka ng mga sugat at bruises, gagamutin niya yun. Grabe ang ano ng Panginoon. Kaya nga pagdating doon sa 15, ano sabi, blow the trumpet in Zion, consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the people, sanctify the congregations, assemble the elders, gather the children and nursing babes. Let the bridegroom go out from his chamber and the bride from her dressing room. Let the priests who minister to the Lord weep without the porch and the altar. Hindi na kailangan altar. Diyan pa lang, umiyakan sa Panginoon. Let them say, spare your people, O Lord. Do not give your heritage to reproach, that the nation should rule over them. Why should they say among the peoples, where is their God?
Ganito ang sabihin nyo sa Diyos. Umiyak sa pagitan ng altar at ng balkonahe ng templo ang mga pari na naglilingkod sa Panginoon at manalangin sila ng ganito, Panginoon, maawa po kayo sa mga mamamayang pag-aari ninyo. Huwag niyo pong payagan na hiyain sila at sakupin ng ibang bansa na nagsasabing, nasaan ang inyong Diyos? Alam niyo po, basically, pag sinaktan ng Diyos ang kanyang anak, pati siya nasasaktan. Pag pinahiya niya ang kanyang anak, pati siya, mas napapahiya siya. Kasi identified tayo kay Lord at saka talagang tayo connected sa Kanya. We are related. Hindi lang tayo connected, we are related. Sabi mo nga, I am related to God. May relasyon ako sa Diyos. May relasyon ako sa Diyos. Sasabihin, anong relation nyo? He is my Father. I am His child. Alam niyo po, yun ang pinakamagandang relasyon. Kasi po sabi ko kasi, di ba, merong master-servant relationship, merong pater and pat na relationship. Di ba yung kanta? You are the potter, I am the clay. No? Make me and mold me and make me. This is what I pray. Di ba? Ano pa ba yung mga relationship natin? Yun nga sabi yung leaves and branch. Di pala, branch and trunk. Ay, naman ba? Branch and tree. Ano mo ta? Vine, no? Trunk. Yung sanga at yung puno. Di ba? Ganyan ang relationship natin sa Diyos. Ano pa ba ang relationship? Shepherd and sheep. Di ba? Masarap din yung shepherd and sheep. Bakit? Nagki-care sa'yo yung shepherd? Nagpapakain? Sino, sabi ko nga sa inyo, sa hayop at amo, sino ang amo? Di ba yung hayop? Sa hayop at may-ari nito, sino ang amo? Di ba yung hayop? Oh, bakit? Pag dumumi, linisin mo. Papakainin mo, papaliguan mo. Bibilihan mo ng goodies. Tapos ngayon, di na maiwan. Di ba? Hindi ako makaalis. Kasi walang kasama si ano. Sino? Wala mapapakain, malulungkot. Ha? Grabe talaga ka-caring. Kaya masarap yung shepherd and sheep. Ganyan ang Diyos sa atin. Hindi ko maiiwanan yung sheep ko. Sisilain niya ng leon o asong gubat. At ng buhaya. Sarap kaya niyang pakain sa buhaya. Yung mga tupa. Doon sa sa wildlife. Napakain ng mga karne magaganda, masasarap. Yung buhaya, tsaka yung leon. Eh di sabi nung nagpapakain, siya sarap ng kinakain ako ang konti lang, kaya kukuhaan ko to. Kuhaan ko to. At kasi malinis naman yun, di ba? Kuhaan ko tong karne na to, karneho, at ihawi ko to. Sabi, ikaw hayop ka ano ka na, pakainin kay lapang-lapang na karne, di ba? Kaya nga, sa shepherdship relationship natin kay Lord, anong maganda? Maganda rin ang shepherdship. Pero, ang favorite nating relationship kay Lord ay father and child relationship. Wow. Kasi nagdidisiplina yun. Alam niyo ba yung shepherd, nagdidisiplina din ng tupa? Pagka makulit yung tupa, binabalian niya ng paa. Tapos itutornike niya, tapos gaganunin niya. Kikip-kipin niya, hindi makalakwat siya. Kasi pilay. At hindi rin makasunod sa kanya yun dahil pilay. Ang gagawin niya, kakalungin niya. So, pag na-realize ng tupa, grabe yung love sa akin ng shepherd na to, pag gumaling yun, di na yun lalayo. Hello? Hallelujah. Sana ganyan tayo sa Panginoon. Alam niyo po, kahit tayo magkasala, ang Diyos, meron pa rin lagi natitirang pagpapatawad. Kaya nga kung siya'y magalit, hindi banayad, hindi siya magagalit ng matagalan.
Glory to God. Pag siya'y magalit, banayad. Banayad pa yun. Biro mo, 4 na beses silang tiniradas ng locust, ng banayad pa yun. Bakit? Kasi pag nawala na namang kinakain ng mga green, baka kayo nakainin ng locust. O, di naman kayo kinain, di ba? Hindi mapunta dito yung locust, so kainin yung mga buhok-buhok nyo, yung mga laman-laman nyo, o, di ba? Kayang gawin ng Diyos yun, pero hindi niya ginagawa yun. Kaya nga magalit ang Lord, banayad. Bakit? Sabi niya, o ano, parusahan natin. Sabi naman ng Diyos sa kay Diablo, ay, huwag mo siyang sasaktan. Kaya, masyado kang malambot. O sige, saktan mo. Huwag mo papatayin. Di ba? Ganyan ang Diyos, grabe. Hallelujah. Kaya itong Joel, it is about God's judgment and God's grace of restoration. Basta magsisisi sa kasalanan, may condition. So ano yun daw yung mga Christ? So, there's the Christ. The Christ of Joel. The Christ of Joel is the promise of the Holy Spirit. Si Jesus ang nag-promise. Sabi niya, sino mga nanampalataya sa akin? Follow me. Tapos sabi niya, sa John 16:7-15, di ba? Pagka-uwi ko sa langit, papadala namin yung Holy Spirit. Sa Joel, nandyan yan sa John 16:7-15 and Acts 1:8 nangyari yan. At nandyan naman sa yung sinasabi na Joel 2:28-29. No, yan na, makita natin yan. Yan si Christ of Joel. No? At pagkatapos ng fulfillment ng outpouring of the Holy Spirit, pinotrace naman daw ni Joel bilang judge of the nation. No? Judge of the nation. Si Jesus. At yan ay pagdating ng takdang panahon, huhusgahan ng Panginoon doon sa Great White Throne Judgment. Ang tawag doon, Bema Judgment. Great White Throne Judgment. Ang mga nations, ang mga individuals na patuloy na hindi tumangkilik, patuloy na hindi nakinig, patuloy na hindi tumanggap ng paghahari, pagkapanginoon at pagiging tagapagligtas na si Jesus. So, akala ng mga tao siguro, nung nakaraang Monday, ang values na yung repentance. Di siyempre, hindi naman nila kagad ma-relate yung repentance. Basta sabi lang nila, repentance, pagsisisi. Hindi nila na-relate yung talagang repentance na kailangan ng Diyos sa bawat individual na tao. So, mahirap intindihin po yun, di ba? Kasi prayerfulness, ako, tapos sumunod repentance. Kasi iba-ibang division. Parang inasar pa ako ng parang something na sabi sa akin ng aming chief, Pastora, ikaw na. Parang parang in mockingly way. Pero anyway, hindi ko naman yun napansin. Pero kung tumama yun dito, alam mo naman ako, madali ako mag-ignore ng mga ganon para hindi ako maapektuhan. So, I just delivered the message. Pero habang nag-deliver ako, alam nyo, ang ginagawa niya, nagbabasa lang siya sa cellphone. Tapos sabi niya doon sa katabi niya na tinuturoan ko rin ng Bible, sabi niya, ginagano siya, sabi mo, ganyan na. Ganyan na. Tapos sabi ni, Ma'am, kayo magsabi, ba't ako magsasabi? Ganda-ganda nga sinasabi ni Ma'am Bet eh. Tapos nung matapos ako, yung aming management, yung director ng management services, sabi, lumingon siya sa akin. Tapos ang ganda ng tingin niya sa akin ng mata, very appreciative, sabi niya, Beth, thank you ah. Sabi niya sa akin, doon sa message ng prayerfulness. Pero yung aking division chief, ginaganyan ako. Hindi nakinig. Grabe, pero ako, naawa ako talaga, no? Sabi ko, na-burden ako. Sabi ko, Lord, ano kaya niya ma-realize yung mga truths na to? Yung mga katotohanan nito. Tingin ko talaga, siya talaga, yung blanco, zero siya sa paghahanap niya sa Panginoon. Pero ang prayer ko ay talagang ma-touch siya talaga ng Lord.
And there was a time nga, di ba, nung aksidente siya. Sabi niya, nung aksidente sila, di ba? Parang na-realize niya. It dawned to her that everything in this world, kasi mayaman yun eh, is nothing if you will lose your life. Pero after that, at naka-recover na sa accident, hindi ko mala nakita sa heart niya na naghanap siya sa Panginoon. Kasi naka-recover na eh. At mahalaga na rin sa kanya bumalik yung halaga sa kanya ng ganito. Pero ako naawa ako sa Lord. Isang bagay na we could mourn for, no, yung makapag-iyak tayo sa Panginoon. Mga taong ganito, we mourn for their soul so that their soul will be saved. And this is my prayer. Katulad ng mga propeta na ito, nagmo-mourn sila for the salvation of Israel, for the salvation of Judah. Let us mourn for the souls of those who do not seek God. At wala man lang konti-konting katiting na conviction tungkol sa Diyos. At tinitignan ko nga nung ako'y nag-speak, alam mo, 200 ang aming employees sa regional office, ano? Tinitignan ko, sino yung mga nakikinig? May mga nakikinig at gumaganyan talaga. Tapos nagkakaroon ng iba yung sparkle ng eyes nila talaga. Parang na-amaze sila sa truth na sinasabi ko. Kaya, for it, I just binibitawan ko lang yung salita ng Diyos. At yun nga, naging example ko sa prayer is yung 1948 nangyari sa Korea. At yung nangyari kay Jonah sa ilalim ng dagat sa loob ng isda nung siya'y manalangin. Kaya sabi ko, you cannot escape God. But pag dumating yan, sabi ko, sa puso at sa buhay mo, tumawag ka sa Kanya kahit nasa loob ka ng tiyan ng isda. Tumawag ka sa Kanya, papakinggan ka niya. Hallelujah. Kaya tayo, let us mourn for people like this na, ito, alam nyo, yung mga prophets na to, puro patungo lang to sa Israel. Puro pag-ibig ng Diyos lang to sa Israel. Pero, ang Israel, alam naman natin, ang Israel ay, ang picture niyan sa buhay natin ay tayo, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Kaya kung paano mag-plead, paano mangusap ang Diyos sa Israel, ganun siya nangungusap sa bawat tao. At higit sa lahat, sa bawat Kristiyano, sa bawat anak niya, naniniwala at tumanggap sa Kanya. Actually, hindi na nga niya pinakikialaman yung mga nations na na hindi tumatawag, di ba? Kasi meron siyang judgment yan Judgment, talagang judgment yan. Pasalamat tayo, ang judgment natin ay hindi bima judgment. And sabi ko, yung sinasabing judgment seat of Christ, and that is the judgment of kung ano lang yung ating nagawa sa body of Christ. Kaya sabi niya, sa mga taong naglingkod ng hindi maayos, papasok sa langit. Kaya lang parang nasunugan. Alam niyo ibig sabihin ng nasunugan? Yung damit, isa, padumi pa. May uling pa. No? Kaya pagka pumupunta ka lang sa church, okay, ligtas kaluluwa mo, pero papasok ka na nangingimi ka. Nangingimi. Bakit? Kakahiya, di ba? Alam niyo ba yung feeling na pumunta ka sa isang okasyon and you are not properly dressed for that occasion? Ano yung feeling? Ayaw mong pumasok. Di ba? Nakakaya, hindi ako nakadumit ng maayos. Ganon. Yun ang feeling. Papasok ka sa langit. Imbis na nakangiti, wow, hallelujah, papasok na ka sa langit. Nahiya ka. Kasi yung mga pumapasok, dressed na maringal ng white robe at saka merong crown na iba-ibang kulay dahil naglingkod hanggang dulo. Hanggang huling hininga nila sa Panginoon, naglingkod sila sa Diyos. At siguro yun yung napansin ng ating kapatid. Kahit na strokis. At sabi niya, bakit ganun si Pastora? Hindi na talaga makatayo. Kasi nga namamagay yung dalawang tuhod, diba? Si Pastora Flor. Talagang, ganyan siya. Hilahod talaga siya, namamagay yung tuhod.
Pero talaga, pinilit niya. Kasi sa encouragement ng ating sectional secretary na, let us do this, no, for ourselves and for God's glory. Kaya yung mga strokies nandyan at nagkaroon sila ng award, yung mga emeritus. Kaya wala na mga yung mga tumanda na sa paglilingkod nandiyan pa rin, kino-consider pa rin sila mga head, mga leaders. Kaya, praise the Lord, hallelujah. Nawa, ito, alam natin na si Jesus is the source of the Holy Spirit, the sender, and the judge. Tayo manalangin. Father, we give you glory. Hallelujah. Tunay na ang inyong pangungusap, Panginoon, ay hindi lang noon, kahit hanggang ngayon, at sa mga susunod pang henerasyon. Ang pangungusap mo, Ama, ay totoo. Ang pangungusap mo, panawagan mo, ay totoo pa rin. Umaalingaw-ngaw hanggang sa henerasyon na to at sa susunod pang generation, kung meron pang susunod na generation. Iisa ang salita mo, it remains forever, yesterday, today, and forever. O God, the same thing for being who you are. Ganyan ang iyong salita. Kaya, Lord, we worship you for your word. Let your people truly repent from our sins. Sabi nga, hindi lang punitin ang damit, kundi tunay na punitin o wasakin ang puso para ipakita na tunay na naninikluhod, makaawa, nagsisisi sa mga maling gawa. At salamat sa iyong pangako. The blood of Jesus, the death on the cross, the power of the resurrection, the power of the cross, Lord, is over all of us, to your children, over all of us, your children, repentant children. Kaya we give you glory. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala nyo ng iyong kabutihan at habag ng pag-ibig na hindi nagmamaliw at pagiging ikaw, O Diyos, sa aming buhay. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating announcement, ang ating pong Christmas party and get-together, last get-together ay sa December 15. At gawin natin to ng 3 o'clock. Now, we will do this as worship and fellowship. At mag-potluck po tayo. I encourage you to bring some food to share. And of course, gifts. Gifts for all of us. No? At gawin natin yung katulad ng ginawa doon sa no. Basta magdala lang ng gift. Tapos everyone is meron din entitled sa one gift na pwedeng tanggap. No? And if you are a giver, God will bless you more. No? Sabi nga ng ating kapatid, naalala niya, kinote niya, it is more blessed to give than to receive. Kasi meron siya na-obserbahan doon. Wala daw siyang dalang gift at nanalo siya ng cash. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang makita niya, na God is good. Amen? Praise the Lord. So manalangin tayo para sa ating ipagkakaloob naman sa ating Diyos ng mga bahagi ng kanyang mga binahagi sa atin. Nay? Purihin ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay dapat pag pumunta sa langit, kumplito, hindi kulang. Kaya kung sa akin na makapasok pa tayo sa langit kung kulang, hindi. Makapasok tayo, kaya lang sunog ang iba. Kabilang pa. Kaya kung tutusin talaga, kung mag-ano talaga tayo, mabubuo tayo kung papasok sa langit. Kaya salita ng Diyos, hindi po yung isang tabi lang. Hindi yung narinig, kinabukasan wala na. Kasi naranasan ko rin na noon, okay lang pag
resamba ko, pero kinabukasan, bumabalik ako sa dati. Pero ngayon, naunawaan ko ng salita ng Diyos na itanim sa puso't isipan. Puri ng Diyos, tayo magbigay ng ikapo sa ating Panginoon. Handa natin ang sarili sa ating pagkakaloob. Tayo manalangin. Samahan mo ako sa panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw, O Yahweh, ang nagbigay sa amin ng kalakasan. Ikaw, O Diyos, ang banal na nagbibigay sa amin ng lahat-lahat na hindi nagkukulang. Ikaw rin ang Diyos ng lahat ng bagay at ngayon at magpakailanman. Ang pag-asa namin ay sa iyo lang, Panginoon. Kaya purihin ka, Ma. Maraming salamat sa oras na ito. Bagamat nagkulang kami sa inyo, ikaw po ang magpupuno. Bagamat kung nagsubra kami sa inyo, ikaw rin ang magbabawas, Panginoon. Kung anong kakalagayan namin, kung nagkulang kami sa aming paglingkod sa inyo, Panginoon, punan niyo kami, Panginoon. Hindi naman bagay siguro sa amin nga magmamataas, kundi yuyuko kami sa iyong harapan, Panginoon, upang kami ay magsisi sa aming pagkukulang sa inyo. Kaya maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Magbibigay kami alang-alang sa amin, galing sa puso, Panginoon. Kaya purihin ka, maraming salamat sa oras na ito na natapos ang aming samba, Panginoon, na ikaw ang kasama namin sa oras na ito. Kaya purihin ka, sampay ng pangalan mo, ngayon at magpakailanman. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. The Bible. Praise the Lord. Tayo tumayo para sa pastoral na panalangin. At sa Sunday ay, first Sunday, meron po tayong communion. I encourage everyone to come. No po? At pagkatapos yung third Sunday po, ay yun naman pong hapon. Nagkaroon din tayo ng face-to-face. So face-to-face Sunday at face-to-face sa third Sunday. Okay. Tayo manalangin. Hallelujah. Father, we come to you. Una sa lahat, pasalamat kami na yung goodness mo, yung greatness mo, yung love mo, faithful love, and your loving kindness is everlasting. Kaya salamat po, purihin at sambahin ka. At sa aming paghiwa-hiwalay ay iniiwan namin sa inyo ang aming mga dalangin, una sa lahat, ang aming bayan.
pagpalain niyo ang aming bayan. Sapagkat ikaw nagsabi, pagka pinapanalangin namin ang aming bayan at pagpalain niyo to, kami din ay mapagpapala niyo. Thank you, Father. Mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababa na tagapaglingkod ng bayan na ito, tinataas namin sa inyo. Mahirap, Ama. Merong mga outside o mga forces o influence na nakaka-influence sa aming action. Pero i-protect nyo ang bawat isa. Protect us uh, from the work, the devices, the schemes of the devil. Bigyan nyo kami ng wisdom. Bigyan nyo kami ng strength. Bigyan nyo kami ng courage to step on the truth, to stand on what is true, to stand, Lord, for you, for righteousness, and for your glory. Hallelujah. Panalangin din namin ang bawat iglesia na kumakatawan sa tunay na katawan ni Kristo. Nawa, Ama, magkaroon ng tunay na pagsamba, paglilingkod, pagsunod sa inyo. Sa bawat isa, mula sa pastor, mula sa mga workers, manggagawa, teachers, mula sa lahat ng disciples, sa lahat, Panginoon, ng mga nag-evangelize, nag-witness. Lahat ng yan, Father, I pray that you work in and through us effectively. That we may shine para kami magliwanag ng lubos at makita ka sa buhay namin. Sa lahat ng aming ginagawa at sinasabi. At ganoon din, panalangin namin ang mga nangangailangan. May sakit, namatayan, ang nangangailangan ng financial, nangangailangan ng lakas ng loob, o kaya kailangan ng encouragement, yung mga down, yung mga na-discourage, yung mga nanghihinang lubos, nawawala ng pag-asa. Kaya nga madaming mga problema sa mental health, Lord. Hindi nila makayanan emotionally and mentally, Panginoon, ang mga pressures, ang mga problems. God, teach them how to call on your name. Teach them how to depend on you. Teach them to see you, Father, in the midst of darkness, in the midst of needs, in dire needs, in the midst, Father, Lord, ng lowest moment ng life nila. Cause them to see you. Cause them to see your light. Cause them to call your name and experience your help, your aid, your blessing, your love. Hallelujah. Salamat. Thank you, Father. Sa lahat ng mga Pastors Alliance, sa lahat ng mga fellowships, o mga ministers, sa lahat ng mga organisasyon, O Lord, na humahawak at kumakatawan sa iglesia mo, Panginoon. Panalangin ko ang kaayusan, ang unity, ang love, ang brotherhood. Sabi nga, Panginoon, behold, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Ito po'y dinadalangin namin, naangkin namin, Panginoon, ang iyong pagpapala pag kami ma-unite as brothers in Jesus' name. Hallelujah. At sa lahat po ng mga cancer patients and victim at lahat ng mga sakit na malala, o yung tinatawag na pangmatagalan na sakit na hindi nagagamot kundi na-maintain lang, Panginoon, katulad ng diabetes, high blood, lahat yan, Panginoon, ng mga sakit ay tinataas namin sa inyo at inaangkin ang kagalingan, inaangkin ang pangako mo na ito'y pinako mo na sa krus ng Kalbaryo at ang kagalingan ay nasa pangalan ni Jesus na. Thank you, Father. At ganoon din, Panginoon, ang mga may birthday, madami may birthday na November. Lord, I pray, oh God, na makita nila ang blessings mo at mabalik nila ito ng buong pusong pasasalamat, paglilingkod, pananampalataya at pagpapakumbaba at pagsunod at pagpapatotoo ng iyong kabutihan, kalulhatian at dakilang gawa sa buhay nila. Bless them, Lord. Bless these people, Father, sa kanilang mga birthdays. And ma-appreciate nila ang goodness mo and faithfulness mo. Hallelujah.
Pinapanalangin namin ang community namin dito sa paligid. O Diyos, nawa ang mercy mo, Lord, ay manaig. Ang iyong Holy Spirit makapag-convict, Panginoon, patuloy sa paligid namin. Nawa, magamit mo pa ang church na ito para sa mga gusto niyong tawagin sa kingdom niyo. At magamit niyo pa ang bawat isa sa amin, Lord, para madagdagan ang mga pupunta sa inyong kaharian at kalangitan. Thank you, Jesus. We praise you. Hallelujah. Salamat. At hindi mo kami iniwan kailanman at hindi mo kami pinabayaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos para sa benediction. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Father in heaven, our God, our Father, our Shepherd. Salamat, Panginoong Ama. Nariyan ka lagi sa amin. Nakikita mo kami at nagbabantay ka sa amin. At sa Panginoong Jesus, lalagi na mamagitan para sa amin kasi kami mahina. Kami, Panginoon, nakakalimot. Kami, Panginoon, nadudulas, nakakapagsalita, nakakapagawa ng hindi tama. Pero salamat sa patuloy niyang pamamagitan sa amin at sa inyo at ang dugo niya patuloy na naglilinis at nagbabago ng aming mga puso at budhi at nagtuturo ng katwiran sa amin. At sa banal na Espiritu na siya nabibigay ng kapangyarihan sa amin para magawa ang kanyang kalooban. At higit sa lahat, kaaliwan. At tanging pangako niyo na kami laging sinasamahan. Kaya nga hindi kami nag-iisa, Ama, dahil sa banal na Espiritu pinagkaloob niyo sa bawat isa. Sa inyo lahat ang papuri. Sa inyo lahat ang aming pagsamba. Sa inyo lahat, O Diyos. Hallelujah. Ang aming pasasalamat. We give you glory, Father in heaven. We honor you, we exalt your name. At salamat. Thank you for blessing us always. Hallelujah. Now and forevermore. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord at magandang hapon. Hallelujah. At siyempre po, documentation. Stop na, recording stop.